So yun, okay na mga kadoit at nakapagpalit na tayo ng spring, fly ball at saka ng lining. Hindi lang tayo nakapagpalit ng belt dahil wala na tayong budget. Hindi naman pwedeng salpak tayo ng salpak ng pyesa na hindi natin babayaran. So yung lahat ng mga kinakabit natin sa motor natin, mga langis na ginagamit natin, binabayaran po natin yun para siyempre mapangalagaan natin yung ating puhunan, yung ating business. So kung gagamit tayo ng pyesa, hindi natin babayaran, malulugi tayo. Kung nakaka-experience kayo ng dragging, ng dapa sa arangkada, kahit anong gawin yung adjustment, dumadapa pa rin siya, yung tipong parang pag-arangkada, tapos biglang angat, parang ganun, yung nawawala ng hatak ba. So may posibilidad na yung Yo, what's up mga kadoit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat kung saan mang panig ng mundo kayo naroon sa ngayon. Shoutout po, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa ating mini shop. Shoutout po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapatid na OFW dyan sa ibang bansa. Shoutout po sa inyo. Ayan, at for today's video guys ay papalit tayo ng bola at saka ng lining and then spring, clutch spring, kasi bababa natin ng konti yung mga springs natin para medyo mababa yung RPM dahil nagdi-deliver nga tayo ngayon, nagkakarga tayo ng mga bigat. Kung mataas yung RPM natin, mas lalong malakas sa gas. At nakapagpalit na nga tayo kanina ng karburador. So ngayon ang gagawin naman natin, palit tayo ng fly ball, lining and then clutch spring para mas maganda ang hatak, mas matipid. So kailangan natin magtipid ngayon, hindi na natin kailangan mag-racing pa. So let's do it. At ito ang ating mga gagamitin. Siyempre kailangan natin testingin ang RS8 na lining dahil ngayon lang tayo makakagamit ito. So nakagamit na tayo ng JBT, nakagamit na tayo ng LHK, nakagamit na tayo ng Sun, ano pa nga ba, stock. So apat na lining na yung nagagamit natin. So ngayon RS8 naman, tingnan natin to. So yung in CY pala nakagamit na rin tayo. Maganda yung performance niya. Testingin natin to ngayon kung magiging maganda rin ang performance sa atin. Tapos palit tayo ng Racing Monkey na 8 grams fly ball. So matagal na kasi yung fly ball natin, ilang taon na yun. Mga pinaglipasan na lang. Tikim naman tayo ng medyo bago-bago. Palit tayo ng isang oil seal dun sa ating torque drive dahil medyo may leak na. Isa lang yung sa harap lang, sa may harap sa line. Tapos palit na rin tayo ng 1200 RPM na spring GNM. Ito yung Sun brand ngayon. Hindi ko alam kung binabago na nila yung pangalan nila o isang brand lang nila to, GNM o yung unique performance, pero Sun din ito, made in Taiwan din. Ito lahat yung gagamitin natin at simulan na natin yan. Let's do it! Bingaw na agad yung ating belt. Ano lang to nung May o June itong belt natin, pero maganda pa rin ang pwesto. Nakaangat pa rin siya ng konti. Yun nga lang, hindi dumudulo talaga yung ano natin, hindi dumudulo yung belt natin sa ating pulley. May tira pa rin na konti yung guhit natin. Dati dumudulo yan, ewan ko kung ba't nagkaganon. So tingnan natin ngayon kung mapapadulo ulit natin yan. At shoutout din sa aking brother, ayan, nagkakalikot din yan, linis pang gilid. Kaway naman dyan bro. At yung isa, yung nasa bandang dulo, nag-i-enjoy siya ngayon dahil masaya na ang puso niyan ngayon. Magpapainom yan mamaya. Shoutout nga pala dun sa binila natin na ito dati, itong nap na to, nung wala pa tayong shop. Alam niyo ba kung magkano to? 280 yata ang bili ko nito. Grabe. JBT bell natin. JBT. So far tuyo naman siya
So wag na muna natin palang buksan yung torque drive natin. Wala naman siyang ano, bakas na grasa, kaya wag na muna natin buksan. Pagka walang bakas ng grasa ka mga kadoy yung ano nyo, bell nyo, pag binuksan nyo, huwag nyo nang likutin yung torque drive kasi minsan pag nililikot pa, nagkakaroon pa ng leak. Ito mga kadod yung sinasabi ko, hindi pa siya dumudulo, may konti pang natira, mga 1mm siguro yan, 1mm. Kailangan natin paduluhin yan. Yung kasing bola natin may alog na, so may cost din yun sa hindi dumudulong panggilid, kasi kumbaga sa diameter niya maliit na siya, hindi na siya sumasagad hanggang dulo. Kahit sumagad siya hanggang dulo pala, hindi na kaya niyang i-expand pa yung backplate o yung pulley para mag-expand, para umibabaw yung belt natin. Kaya papalitan natin ngayon para bumalik sa dating diameter yung laki niya, para pag dumulo tayo abot hanggang dito yung belt natin. So ito na yung kondisyon ng mga bola natin mga kadoit. Palitan na natin to dahil may pamalit naman tayong bago. So pero okay pa to, ano pa, mabibilog pa. Yun nga lang talaga, upod na rin yan, pudpud na rin yan, dahil syempre sa lakas ng torque natin napupudpud din siya. Yun nga lang ang pudpud niya, bilog pa rin, unlike ng iba na napupudpud na gilid lang yung ano, isang side lang yung napupudpud. Dito kasi buo pa rin. Kumbaga pag ganito kaitim ang bola nyo, palatandaan na gumugulong ng 360 degree yung bola nyo pag ganyan kaitim. Kabit muna natin mga kadoy yun sa kanya. Sabit-sabit mo to. Patiring na to. Ayan. Patiring na dito yung sakong ibabaw. Binutas mo na rin lang eh. Tapos itong belt natin mga kadoy, ito. Wow na wow! Wala pang isang taon to. Tingnan nyo naman yung dulo, kaya hindi na dumudulo siya. Yung gilid niya worn out na. Palit nga mo tatayong bit. Ayaw ka pang magpalit kasi yung June lang yata to, June. Wala pang ilang buwan to. Ayun, malapit na rin mga kadoy ito. Yan o, pudpud na oh. Kaya hindi dumudulo eh. Palitan ko na kaya to. Utang muna, utang. Naghanap tayo ng medyo maganda-ganda pang belt. Huwag na muna natin palitan kasi mabigat yung mga karga natin. Sayang, mawawalwal din lang naman yung belt na yun. So ito, tingnan natin to kung magiging maganda pa tong belt na to. Ayan, medyo okay pa naman to kaysa dun sa isa. Bahala na, palitan na lang natin ng bago kung talagang hindi magkakaari na. Set tayo mga kabit, straight 8. Ayaw kong mag straight 9 kasi medyo mabigat. Naka 1441 kasi ako eh. Mas mabigat ang hatak nung 9. Kaya dito tayo sa ano tayo, 8 lang, 8. First time ko makagamit ng Racing Monkey na pyesa. $8 grams.
Yan, straight 8 racing monkey. Tapos mayroon tayong magic washer na medyo manipis. Yan, hindi naman siya sobrang kapal. Yan. Siguro mga ano lang to, 1mm o 0.8 mm. Tapos sa mga slider piece natin na Sun, okay pa naman siya, mahigpit pa, hindi pa siya umaalog-alog. Tapos dapat pag inalog nyo yung ganyan, hindi siya umaalog yung bola, hindi umaalog yung bola sa loob. Unlike kanina, umaalog yung bola. Set. Linisan muna natin yung ating loob. Alikabok lang na mga kaduit, kaya hangin-hangin lang tayo. May washer tayo manipis, mga 0.5. Sa paglalagay mga kaduit ng drive face pulley, huwag nyo muna ilagay yung belt para mas mahigpitan nyo ng ayos yung nut. Okay na yan. Tapos palitan natin to ng spring tsaka lining. Ito muna yung priority natin sa ngayon. Puro sapin na yan mga kaduit to. Sinapinan ko para mawala yung lubog ng spring. Lumubog na kasi yung spring dito sa lining kaya sinapinan natin, pero hindi maganda, gapang sa arangkada, kaya tatanggalin na natin yan. At mga kaduit yung sinapinan natin, oh. Yan. Kakalinis ko pa lang naman ito ng mga karaan mga kaduit, kaya malinis pa yan. So yan yung 3 damper. Ito yung sinasabi ko mga kaduit na lumulubog. So dito yan yung may sapi na yan, bumabaon dyan yung spring. So dito hindi masyadong bumaon kasi sinapinan natin dito eh. Ito yung ginamit natin pang sapin, yan nilagay natin dito. Yan, nakaganyan siya, kaya hindi nasugatan yun dito. So ang gagawin natin ngayon, papalitan na natin to ng bago. So ito na kadit, iset na natin yung ating RS8 lining. Mag RS8 naman tayo ngayon. So yung mga post, lagyan nyo ng konting langis para hindi naman sobrang dry. Makapal pa yung lining natin mga kado ito sa NCY yan eh. 2 years natin ginamit, pero makapal pa oh. Yun nga lang, ang problema dito sa atin, sa lining na to, humaba na yung lagayan natin ng spring. Humaba na siya, kaya nawawala na siya sa timing. Maano na siya, dumadapa sa arangkada. Pagka ganitong matigas ipasok mga kaduit, huwag niyong pupukpukin kasi baka masira yung poste natin. Laruin nyo lang ang laruin. Kaya nilagyan natin ng langis para mabilis pumasok. Tapos bago niya siya i-lock, ensure nyo na nandun yung damper.
washer, tatlong washer, tapos tatlong circlip. So yun na mga kaduit, dapat umiikot yan para sure ball na nakapasok na siya dun sa groove. Pag hindi siya umiikot, ibig sabihin hindi pa siya nakapasok dun. Tapos ito na ang ating all new unique racing performance spring, 1200 RPM ilalagay natin. White 1200 RPM. Tapos sa paglalagay mga kaduit, yung medyo mahaba to mas mahaba yan kaysa dito eh. Ito yung sa loob ng lining sa gitna. Yan. So ito na mga kadit, nakikabit na natin yung spring. Parang matigas siya. Hindi ko sure kung magiging okay yung performance niya. Napakatigas. Parang naka 1.5 din ako. Tapos reset yung ating center spring. JBT na build natin, okay pa naman. Pero gusto ko sana ipag-regroove to. Bahala na pag may time. So yun, okay na mga kaduit, at nakapagpalit na tayo ng spring, flyball at saka ng lining. Hindi lang tayo nakapagpalit ng belt dahil wala na tayong budget. Hindi naman pwedeng salpak tayo ng salpak ng pyesa na hindi natin babayaran. So yung lahat ng mga kinakabit natin sa motor natin, mga langis na ginagamit natin, binabayaran po natin yun para siyempre mapangalagaan natin yung ating puhunan, yung ating business. So kung gagamit tayo ng pyesa, hindi natin babayaran, malulugi tayo. Kaya hindi rin ako basta-basta makapagpalit ng mga pyesa na gusto ko kahit meron dyan, dahil iniisip ko yung pambayad. Dahil kahit may trabaho tayo, siyempre mas priority para natin yung gastusin sa bahay. So yung dito, wala pa akong binabawas dito sa kita ng shop. Lahat po ng kinikita ng shop ay iniipon natin, at ang binabawas lang pala natin dito yung bayad sa kuryente. Yan, kasi kailangan natin yung magbayad ng kuryente, hindi pwedeng libre. Nakapwesto na nga tayo dito tapos libre pa ang kuryente. Kailangan natin bayaran yung kuryente. Yun lang po yung binabawas ko. Tapos hindi pa ako bumabawas ng para sa akin. Lahat po ng kinita ng shop natin ay nasa shop natin lahat. Mayroon tayong monitoring yan monthly, at gusto ko makita ko yung kahit pakunti-kunting pag-angat niya, pag lago ng ating negosyo soon, para may pakita natin na talagang maganda ang may negosyo kahit na sabihin mong pa sideline lang yan. At shoutout din po sa aking kapatid dyan sa New Zealand. Maraming salamat tol. Suportahan din po natin sana ang kanyang YouTube channel. Yan, Rebar Life and Abroad. Shoutout din sa aking mga magulang dyan sa Mulanay. At okay na. Ito na.
mahimik siya mga kaduyt. Siguro yung bola niya yun yung nagkukos din ng ingay. Tapos yung lining maalog na kasi siya eh. Yung butas din nga pala nito mga kaduyt yun. Ito, nag-ublong na siya. Yan, umublong na yan kaya medyo humilig na siya ng konti. Nag-tilt na yung posisyon ng lining natin. Kaya naisipan ko na rin palitan. Yan, maraming salamat sa inyong mga kaduyt, sa inyong patuloy na panonood. Kung nakaka-experience kayo ng dragging, ng dapa sa arangkada, kahit anong gawin yung adjustment, dumadapa pa rin siya, yung tipong parang pag-arangkada, tapos biglang angat, parang ganun, yung nawawala ng hatak ba. So may posibilidad na yung bola nyo, yung lining nyo, o kaya yung spring nyo, alin man doon. Kaya nagpalit na ako ngayon, testingin na lang natin yan mamaya pag nag-deliver tayo. Maraming salamat sa inyong muling panonood mga kaduyt. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mo naman kalimutang i-like, i-share, mag-comment ka na rin at hit ang subscribe and bell button para updated kayo sa ating mga susunod na video. Keep safe guys and God bless. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. God bless.